are the Group 3 from Project Literacy. But first of all, what is the acronym of literacy? L for learning, I for innovative, T for techniques, E for enjoyable, R for reading, A for activities, C for computation, and Y for the youth. and that is The Project Literacy. The Literacy Program is a comprehensive extension program of the College of Education, which aims to empower slow challenge learners of secondary school of Angadanan and to provide them means to improve their reading comprehension and become confident and motivated learners. Specifically, the project aims to first conduct at least 2 tutorial sessions per month for their adapted duty to fully enhance learners' reading speed, accuracy, and comprehension. For the second objectives, enrich the capabilities and capacities of the tutees in terms of their reading skills through tutorial sessions. Third, empower the tutees and increase their motivational and confidence level to excel in their academic performance. For the fourth objective, increase at least 85% the literacy of the slow and child learner. 5. Increase at least 85% of the competency level of the non-readers, poor readers, and poor comprehension skills of the students. Good day everyone, I am Maricar Espicio Gumaro from the Bachelor of Secondary Education. So my tutee is Mario Ramos, an incoming grade 7 student. So Mario Ramos is known for being a kind and humble kid. He is from Bunay, Angadanan, Isabela. Good day everyone, I am John Lloyd T. Pagao and my tutee is Chelsea B. Pagao from Fugaru Integrated School. Chelsea is known from the very resilient, obedient, and kind and humble student of Fugaru Integrated School. Good day everyone, I am Rosan Javier. My tutee is Abigail Javier, a graded student at Alicia National High School. Good day everyone, my name is Kyla May Pilongat from BSED2 Filipino. My tutee is Justin Argancia, 13 years old from Papatangadanan, Isabela. Good day everyone, I'm Angeline Arangad from BSED2 Filipino. And my tutee is Marie Chris Bulanque from Consular Angadanan, Isabela. Good day everyone, I am Josel Gomez from BSED2 Filipino and my tutee is Joyce C. Pagan, 13 years old from Pagasat, Chague, Isabela. Good day everyone, I am Asad Janedine C. from the Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, and my tutee is Alimar V. Lorenzo Jr., incoming grade 7 student, and from Progreso San Guillermo, Isabela. So when he heard that there were studs in the jungles of Tanjong Bentang which were not easy to hunt, there were studs in the jungle of Tanjong Bentang which were not easy to hunt. He was excited and took with him a great fleet of ships to Tanjong Bentang. The subject looked into the distance and smiled. That is the Masek, your highness. Then we are going there. The king ordered Hinga Sangla Utama. Unimaginative, adventurous, he was restless by nature and wanted to travel to faraway places. He loved hunting wild animals. So when he heard the Bentang, which were not easy to hunt, he was excited and took with him a great fleet of ships to Tanjong Bentang. Number 7, Jeti Suning. Magandang araw. Muli makakasama natin si Marie Chris Bulan, isang grade 7 student. Tusinga sa nila utama. Animals, di ba pumunta sila sa island na Tanjong Bentang? So, anong nangyari doon? Which were not easy to hunt. He was excited and took with him a great fleet of which were not easy to hunt. He was excited and took with him a great fleet of ships to Tanjong Bentang. When dating ala, may mga words ako na hindi ko gaanong mag-gets or hindi ko mabigkas na maayos. Then nung magalas, naging maayos naman na. Nabigkas ko na ng maayos mga words na hindi ko gaanong mabigkas. Then naintindihan ko yung dali ng Dasinga, Senga, Ila, Utama, na, Even, Imaginative, creative, adventurous, King was her, restless, by nature, and way wanted to for too far away places
places he loved hunting with fire on hunting expedition that lasted several hours, during which they slew many real and saved places. But knows that this is disappointed that King leaving him with a sense of unfulfillment in his life. Suddenly, a large stag darted out of the base in front of Sang Nila Utama. The king assured that the king quickly drew his sword, the leader and started at the stag, only grazing the sentence. The stag was able to be seen that in every area cling to the king's head. He remembered a story. It was his grandfather told that is were not easy to hunt. He was excited and took with him a great fleet of ships to Tanjong Bentam. Then the king the hunting expedition that lasted several hours, slaying many wild and savage beasts, but no stags. This disappointed the king when he heard Nila Utama, the imaginative adventurous king, was restless by nature and wanted to travel to faraway places. He loved hunting wild animals, so when he heard that there were stags in the jungles of Tanjong Bentam, which were not easy to hunt, he was excited and took with him a great fleet of ships to Tanjong Bentam. When the king arrived upon the island, he and his subjects had a hunting expedition that lasted several hours, slaying many wild and savage beasts, but no stags. This disappointed the king, for he had a sense of unfulfillment in his heart. Suddenly, a large stag darted out of the bush in front of the Sang Nila Utama, an imaginative adventurous king, was a hunting expedition that lasted several hours, slaying many wild and savage beasts, but no stags. This disappointed the king, for he had a sense of unfulfillment in his heart. Suddenly, a large stag darted out of the bush in front of Sang Nila Utama, giving the king a shock, but Number 5, fascinating.
Threatened. Number 7, jettisoning. Spell mode, adventurous. project na ginawa natin kung saan nag-tutor ako sa'yo, tinuturuan kita magbasa. So, ano naman ang masasabi mo tungkol dito? Na-enjoy ako ate at may natutunan ako magsalita na binasa. Yung mga salita na binabasa mo. May mga natutunan ka ba? Sure na? Oo. Sigurado ka? Oo. So, dito naman, ano sa tingin mo yung pagbabago sa'yo? O, diba? Total tinuturuan kita. May pagbabago ba? Meron? Wala? Meron. So, ano yung sa tingin mo na pagbabago na nangyari sa'yo? Natutunan ko magbasa. Siyempre, dahil pagbabasa yung tinuturo ko sa'yo, natutunan mo, di ba may mga mahihirap na words na. Ang hirap basahin nung una. Pero dahil paulit-ulit natin siyang binabasa, natutukoy mo or nalalaman mo na din kung paano basahin yung mga word dito. O, dito na tayo sa ikatlong tanong. Okay, makinig ka na. So, ano naman yung masasabi mo sa akin tungkol sa akin na tutor mo? O, diba? Tinuturan ka ng 7 times, diba? 7 session. Tinuturan kita ng 7 session. Sa 7 session na yun, ano naman yung masasabi mo sa akin na as a tutor mo? Thank you sa pinagtuturo mo sa akin at saka may natutunan ako at saka maraming salamat. So, thank you din sa'yo dahil kung hindi dahil sa tulong mo, no, natutunan ko din kung paano maging patient sa'yo kasi salit ay magbasa o doon na test ko yung patience ko sa'yo kung paano nga ba kita turuan sa mga words na ito. Sabi mo na nagkaroon kami ng project na ganito na nakatutulong sa pagbabasa mo. Paano at bakit? Kasi ang basa ko ay may mga words ako na hindi ko paano mag-get or hindi ko mag-focus na maayos. Then, naging maayos naman. Nagkaroon ko na ng maayos yung mga words na hindi ko paano mag-focus. Then, naiintindihan ko yung challenge. Maganda yung challenge sa ito. Dahil, diba, napansin din talaga natin yung una na parang
kaniyak mo kasi nga pagpaspasahin ka. Lukas dyan nga kapapangkot ko'y ado iti susunod. So, good afternoon. Ngayon, tatanungin ko lamang kung ano yung masasabi mo sa aming pagtuturo sa iyo. Unang-una sa lahat po is nagpapasalamat po ako dahil tinuruan niyo po ako ng libre at dahil po sa inyong pagtuturo is mas nag-improve po yung aking pagbabasa. May masasabi ka ba sa ating ginawang buong session tutorial? Opo. Hi Ate Josel, maraming salamat sa lahat ng seksyon. Lagi akong masisiyahan sa pakikipagtulungan sa iyo. At nakikita ang iyong dediksyon. Tandaan, ang bawat hakbang ay mahalaga at nakakagawa ka ng kamagha-maghang mga hakbang. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Ang masasabi ko po sa reading session ay talagang nakakatulong ito para sa mga katulad kong nahihirapang magbasa at nahihirapang umintindi ng mga ibang salita. Nung una ko pong nabasa ang kwentong Basinga ay medyo nauutal pa po ako at nahihirapang basahin. Kaya naman nagpapasalamat po ako dahil naturuan niyo po akong magbasa ng kwentong ito. At dahil sa paulit-ulit na pagbabasa ko nito ay nasasagutan ko po ang inyong mga tanong at naiintindihan ko na po ang ibang mga salita. Nagpapasalamat din po ako sa aking masipag na tutor dahil napagtyagaan niya po akong turuan sa mga bagay na hinahihirapan po ako. Nagpapasalamat din po ako sa kanya dahil na-improve ang aking pagbabasa dahil sa pagtuturo niya sa akin. Magandang hapon po sa ating lahat. I am Marie Carlos Picho from the Bachelor of Secondary Education, second year, major in Filipino. So ngayon po, kami po sasagawa ang interview na parents, but supposedly dahil parents po sana, and wala po yung mother kasi nasa abroad, yung father niya po is nasa work, yung sister na lang po niya ang ating interviewin. So meron lamang po tayo isang katanungan dito kung saan dito is isa pong requirement po sa video namin, sa tutorial namin na kailangan po namin gawin. So, ang question po is, ano naman po ang masasabi nyo tungkol sa ginawa namin tutor project session kung saan tinutoran ko po yung kapatid ng pitong beses kung saan namin po siyang pinagbasa, pinakuha po siya ng mga activities, and yung mga activities na nagawa naman po ng matagumpay. So, ano po yung masasabi nyo? Na-enhance ang kanyang reading skills at mas tumawag ang pag-ibigay at pag-unawa niya sa kanyang English. At sa mga activities naman na ginawa niyo, ay nakita ko naman na binigay niya ang kanyang best para matapos ito. Kaya po salamat sa inyo. So, dahil dyan, napapasalamat din po ako kasi binigyan niyo po ako ng chance na maturuan po ang inyong kapatid. Dito na po nagtatapos ang aming kapitang session. Maraming po salamat. Yung anak na si Justin Garcia. So, tatanungin ko lang po kung ano po yung improve sa kanya. Pero, magpapakilala po muna. Ako si Renilyn Garcia, mama ni Justin. Okay naman yung pagbabasa na kayo daw ang turo na. Okay naman, nag-improve naman. Malaki naman yung nag-improve. Nakita niyo po ba nag-enjoy sa Oo. Kasi yan, tuwing matapos yung niya. bakit ka walang sakaya? And ano po yung masasabi niyo? Masasabi ko, nagpapasalamat ako kasi kahit libre
siyempre, naturuan niyo siya ng mabuti. At marami din naman siyang natutunan. Kaya nagpapasalamat ako na sobra-sobra. Muli, magandang araw. Ngayon ay makakasama natin ang mother ni Marie Chris Gulana, si Tita Mona. So, Tita, may napapansin ka po ba o napansin mo po ba na may nag-improve sa pagbabasa po ni Marie? Meron ano naman po yung masasabi nyo na nagkaroon po kami ng project na ganito na kung saan isa po yung ang inyong anak na napili ko na para pagbasahin po? Malaki, maganda kasi maganda yung programa niya na ganyan kasi katulad ng mga bata na may hinang magbasa, natututo dahil sa programa niyo. Kasi kanyang ate, anak ipinag ko ng kanyang ate, at dabal na idulot ko mamayat kanya na ate. Ito. Tulad ito. Basa na. Hanak pa nga naging hadlang ate kanya na kasi nga apat nakita So, hello po. So, pinuntahan ko pa po siya dito, ang pinsan ni Chelsea Pagao, upang ibahagi po ang kanyang mensahe patungkol po sa session tutoring. So, ang masasabi ko sa tutorial session ay maganda ito sa mga estudyante hindi masyadong nakakasunod, hindi masyadong nakakaunawa ng maayos ang lesson. Dahil mas nabibigyan ng linaw ang mga estudyante na hindi ang magtanong, mga nalilito, lalong-lalo na yung mga mabagal ang pag-isip. Nakakatulong din ito upang magkaroon ng pagkakataon ng mga ibang estudyante na may bahagi yung kanilang mga kaalaman. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa mga estudyante para magkaroon din ng ganito. So, may nais ka po bang pasalamatan patungkol po sa tutoring session na aming ginawa? So, unang-una is papasalamat ako sa inyo dahil nagkaroon kayo ng ganitong advokasya at sa mga future educator. Thank you kasi nagkaroon kayo ng aktibidad. And thank you din kay JL Pagao dahil sa ginawa mo nagkaroon ng linaw at saka nagkaroon ng kaalaman ng aking. Thank you po. Ayan, ang magandang araw. Nandito po ako ngayon sa bahay ng ina ni Joyce Zipagan upang sabihin kung ano ang mensahe niya patungkol sa aming ginawang session. Ang may babahagi ko lang sa tutorial session ay maganda ang naidulot ito sa aking anak at sa ibang mga estudyante at may natutunan sila kahit paano. Ayan, may nais ka bang pasalamatan patungkol sa aming ginawang buong session tutorial? Pasalamat ako sa inyo dahil may natutunan ang aking anak. So my reflection from the 7th session that I taught from my tutor Mario was that I observed that he was struggling with reading and comprehension. And that's when I realized that not all children have that intelligence to learn or analyze what they have reading. But they also have the abilities that they can enhance. Just like on our 5th session, I noticed that he was able to tell stories on his own, although he was having difficulty, but he gave his best to do it. He is the type of learner that I can say that is determined to learn, even though he is a slow learner, but you can see the determination and willingness to learn things. So even though that he make mistakes in reading and pronouncing
words, but then I can see that he has the progress in the previous sessions, and it takes a lot of patience to me as a tutor to teach him. But even though I can see that he is willing to learn, I can even remember last month that he is asking me if when we were gonna conduct the next session. So on that, I feel overwhelmed on that because he is willing to learn, and he is a determined child. And I would like to thank him for his patience in every session and to keep on going from the tasks and the different activities that I am asking him to do. Teaching a challenged learner is hard, but I can see that he is determined to learn, and I am willing to teach him as much as I can. Thank you. Bilang tutor ng aking cutie na si Alimar B. Lorenzo Jr. ay mahirap. Unas pa lamang na pagpunta ko sa kanila by the month of February, sa unang session pa lang ay nakita ko na sa bata na medyo may kahirapan talaga sa kanyang pagbabasa, na kailangan pang i-word to word ko yung mga salita na babasain niya para sa ganun ay alam niya yung pagbasa nito. Doon naman sa question and answering ay napansin ko sa kanya na hirap talaga siya. Hirap na hirap. Dahil nga, minsan kailangan ko pang ipasulat sa kanya or sabihin ko muna sa kanya yung mga sagot upang ganun ay maintindihan niya talaga. Doon naman sa last session na nagtatanong ako sa kanya, session 5, napansin ko sa kanya na doon tinanong ko kung pwede niya bang ikwento kung ano ba talaga ang nangyari sa kwento na Dasinga. Pero doon napansin ko na sabi niya, ate, pwede po bang isulat ko muna ang aking sasabihin kasi hindi ko po memorize kung ano ba talaga ang kwento nito. Sabi ko, oo, pwede. Pero dahil nga doon ay makikita nyo doon na binasa niya pero sagot niya po yun. Pinasulat ko muna. Ganun po rin yung sa session 6 na isinulat niya muna yung sagot niya at binasa. Doon ko talaga nakita na talagang hirap na hirap yung bata, na kailangan ko talagang tutukan. Pero dahil nga sa pagpupursige ko at pagpupursige niya ay natututo naman siya. At dahil nga rin daw sa pagkamahiyain niya ay talagang ganun siya. Mayain talaga itong batang to. Dahil minsan nga, pag pumupunta ako, nandun lang sa gilid. Pero at least, nagawa namin at may natutunan yung bata na si Alimar. Po at maraming salamat. My reflection as a tutor is tutoring a cutie presented unique challenges, forcing me to adopt my teaching strategies and deepen my understanding of the subject matter. I found myself needing to be more patient and creative in explaining complex concepts in simpler terms. And the experience highlighted the importance of individualized instruction and the need to cater diverse learning styles. While the experience was ultimately rewarding, fostering both and a deeper appreciation for the diverse needs of my cutie. I am eager to apply the lesson learned to future tutoring lesson, and I am very thankful to her because she have dedication. She is very willing to learn and learn new words, new stories, something like that. And I am very thankful because lagi siyang nag-ano ng time niya para magawa namin yung mga session. And sa napapansin ko sa kanya ay natututo naman siya dahil marami na nga siyang mga alam na spelling na hindi niya dati alam at mas bumilis siyang magbasa. And I am very thankful to her family because andun din yung support nila while we conducting the cutie. And that's all. Thank you. So my reflection is tutoring a grade 80 student to read has been a deeply rewarding experience. Initially, I focused on identifying the root of their reading challenges. Was it decoding, comprehension, fluency, or a combination? Once we pinpointed the areas needing improvement, we tailored our sessions accordingly.
We started with phonics and sight words for decoding difficulties and moved on to summarizing and questioning techniques for comprehension. And practice reading aloud for fluency. The most significant lesson I learned was the importance of patience and persistence. Progress wasn't always linear, there were setbacks. So, however, witnessing the students' gradual improvement in reading skills, their growing confidence, and their increased enjoyment of reading was incredibly fulfilling. It reinforced the idea that with consistent effort and the right support, this experience has not only helped the student but also deepened my understanding of complexities of reading and the power of personalized instruction. In session 1 to 7 na pagbabasa, I observed that the learner initially had difficulty in reading long and unfamiliar words. There were challenges in pronunciation, decoding, and understanding the meaning of what was being read. At first, the learner would often pause, hesitate, or skip words, showing signs of low confidence in reading. However, as each session progressed, there was noticeable improvement. The learner began to read with better flow, clear pronunciation, and increased understanding of the text. Even though we use only simple and short passages, these texts were effective in helping build a foundational reading skills. Through consistent practice, guided reading, and short comprehension questions after each session, the learner started to recognize word patterns, understand sentence structure, and grasp the overall meaning of the text. I also noticed that the learner became more focused and willing to read without hesitation. The reading sessions helped boost confidence and build a positive attitude toward reading. What's more encouraging is the feedback I received from the learner and the parent. The learner shared that reading has become easier and more enjoyable. The parent also expressed gratitude, saying they noticed a big changes in the way their child reads at home, more fluent, more confident, and with better understanding. So overall, the reading sessions had a strong and meaningful impact. They proved that even though we just use a simple text, the reading skills can improve significantly when there is dedication, patience, and consistent support.